Kasal ka? Mm, sa ngayon nasa Cavite ako. Cavite. Kayo po. Ano po, taga Davao po ako. Nasa Dubai ako ngayon. Sa Dubai ka. Opo. Gano'n ka na po katagal sa Dubai? Ano po, 3 years. 3 years? Di ka pa nauwi? Ano, naggaling ako nagbakasyon noong January. May kausap ka yata dyan, mama. Kasama ko nanonood. Iatarap mo yung yung cellphone. Nagbakasyon ng January? Oo. Tapos bumalik ako dito March. Sayang ba? Ba't nung January di ka nagtawag? Wala kang asawa? Wala. Okay, haragot ko. Sana all. Hindi ba halata? Ano po? Hindi po ba halata na wala? Focus po kayo sa usapan po ninyo, ma'am. Huwag po kayo makinig sa kasama ninyo o manood ng live. Pinapasay ko ako sa kasama. Ma'am, bali, Ilang taon ka na po? pang ilang sali nyo na po ito, ma'am? Pangalawa, pangatlo? Pangalawa po, sir. Kamusta ho yung una mong nakausap? Wala pa man yung na hiwalay talaga sila. Wala na kami noon. Aha, hindi na ho kayo nag-uusap pa? Wala na sir, yun lang time na noon, mga ilang araw tapos wala na. Okay. Binablock ko na yun. Baka hindi pogi. Hindi naman sa ganun pogi yung kailangan mo. May parang wala pa silang totally hiwalay talaga. Ano yan? Kailangan ba magpirmahan na hiwalay na? Hindi, parang nasa abroad din yung asawa niya. Parang nag-aaway lang yata sila o ganun-ganun lang ba? Parang may misunderstanding lang talaga. Ilang taon ka na po? 42, ikaw. Magpo-40. Mas matanda pa ako sa'yo. May mga anak ka, wala? Isa. Ilang taon na? 11 na. Bata pa pala. Ikaw po ba? Ilan ang anak mo? 3. Malalaki na. Graduating na sa college yung panganay. 3rd year na yung pangatlo at saka yung bunso ko, grade 12. Grade 12 na. Ilan yung babae? 2. Yung panggitna, yung lalaki. Ba't kayo nag-iwalay? 3 na pala anak nyo. Wala talaga Hindi na magkasundo. Marami ng mga dahilan. Minsan Hindi pa na kaya. maraming... Tagasan ba asawa mo? Saka doon lang din sa amin. May may ibang sinakasama na yon. Matagal na. Kasal kayo? Oo, kasal kami. Pero hinayaan ko na. Iba-iba na kami ng buhay. May na kami. Nagpirmahan na kami. Wala kaming Pirmahan, wala namang annulment sa Pilipinas. Wala naman talaga annulment. Pero lang ba, yung parang wala na kaming pakialaman na kami. Pero wala talaga hindi ka pwedeng Patay tayo dyan.
Hindi naman sa takot, ba't ako matatakot? Eh, lalaki ako. Siyempre, mahirap naman yung kasal ka doon sa una, tapos sa bagay, hindi naman natin alam yung kung anong istorya ng pagsasama nyo. Maghiwalay ba pag magkasundo kayo? Marami na mga bagay na wala na talaga. Ganyan talaga ang buhay. Kasi nasa abroad ka, madaling sabihin na iwalay. Hindi diba? na kami naghiwalay. Mahigit 7 years na. Sa talaga, pero actually, mga 10 years na kaming talaga, pero parang yung totally legal na wala na kami talagang contact. Ganun. 7 years na mahigit. Ba't naman di kayo nagkakasundo? Anong ayaw mo sa kanya? Marami na siyang marami na talagang dahilan. Hindi ko na kayang lunukin. Tulad ng... Basta. Siyempre, na yun, nagbibisyo na. Marami na. Just ako kung mamaya sabihin mo, tulad din ako ng asawa mo, di ba? Magkaiba naman bawat tao Yun Hindi nga. naman natin masasabi na pareho yung Sa bagay. Ano bang gusto mo sa... Saan yung asawa mo? Ano bang gusto mo sa isang lalaki? But, yung lang, yung, siyempre, yung magmahal, tapos responsible sa family, ganun lang. Caring. kabakasyon mo lang pala sa Pinas, no? Oo. Kababalik ko lang, 6 months pa lang ako dito. 6 months, di mahaba na naman yung lalakbayin mo dyan bago ka makabalik ng Pinas. Oo, ganyan talaga, for the future. Para sa mga anak, no? Oo. Kasi ako lang ako lang nagsuporta sa mga bata. Hindi naman yung nagbibigay yung tatay nila kahit ito. Kasi napaka-irresponsible yon. Kaya ako hinihiwalayan. Oo. Oo. Yun ang unang dahilan kaya kami naghihiwalay. Wala siyang pakialam sa pamilya. Sa bagay. Mahirap talaga magsama pagka marami ng lamat, ano? Kawawa ng mga bata talaga. Oo, mas mabuti pa wala na talaga. Wala na lang para wala kang isipin na may tumutulong pa sa'yo. Yung ganon. Mas mabuti pa, wala na. Parang, na siya, baburahin mo na lang sa nyo na mayroon pa kayong Di mo mabubura yun kasi siyempre asawa mo yun eh. Una-una kasal kayo. Oo, kasal kami sa papel. Pero yung yung responsibilidad niya bilang padre di pamilya, wala eh. Ba't ano trabaho niya? Kahit ano-ano lang trabaho noon. Last Kahit ano-ano lang? Pwede ba yun? Nabalitaan ko last yung parang nasa pabrika yata ng mga plastic daw yun. Hindi ko na rin hindi ko rin inalam. Bahala siya sa buhay niya. Ibig sabihin, wala naman ako sa kanya. Hindi siya mahirap din kasi mamaya yun lang ang kaya niya tapos nagahangad ka rin ng mas higit pa, di ba? Wala naman akong sa mga bata lang man siya pinatawag ko pa nga siya sa barangay pag-uwi ko sa galing ako sa
Saudi. Tapos Mahirap din kasi yun. may pinirmahan na siya na suporta sa mga anak niya, pero ang ending, hindi nagbibigay kahit piso. Oh, kita mo? Ama pa yan? Kung ikaw yung asawa, magtitiis ka pa sa ganyan. Kahit mga anak lang niya, sana yung kahit kamustahin lang niya yung mga anak niya, wala. Ewan ko, umbot sa Nagpaano langaw. siya sa babae niya eh. Parang hinawakan yung liit niya. Yun lang. Hinayaan ko, bahala sila. Total, kinakaya ko naman yung mga anak ko. Kapalik mo lang pala ng ibang bansa, paano kung sakaling may manligaw sa'yo, may abutin ka ng senior dyan. Ikaw, ano mo? Nasaan yung mo, asawa? Wala ko asawa. Kaya ako naghahanap ng anak ko. Okay. Nasaan na? Patay na? Ha? Buhay yung pa? Ng anak ko. Buhay pa? Hindi kayo kasal? Hindi. Buti ka lang, hindi kayo nakasal. Asal lang, walang kasal. Merap ang pag-asal. Katulad yan, di ba? Kung anong magandang hanap buhay, karinderya. Nagkarinderya ka? Sana all. Sarili mo? Oo. Okay na yun. At least may papagitaan ka. Mahirap naman mag-isa kung wala akong pagkakakitaan. Kaya nga, dapat lang talaga. Hirap may anak ka rin. Kaya nga naghahanap ako, nagbabaka sakali ako rito, baka sakaling may makatuwang sa buhay. Tulad ngayon, taglamig na naman. Pag-ilang sali mo na rito? Pangalawa, Pareho pala tayo. Bakit? Ano nangyari sa inyo? Wala rin? dami namang anak ng una. Ang daming responsibilidad. Takot ka pala sa responsibilidad. Hindi naman sa takot. Siyempre, paano ko akuin lahat ng responsibilidad? Paano kung magkaroon pa kami ng anak? Lalo nang dumami. Kaya nga, mabuti na rin. Di ba? Kaya yun ang ko. Kasi 3 na yung mga anak ko Tapos, pagpadalos-dalos ka sa lalaki, paano na yung mga anak mo? Yun nga. Tapos, makuha mo rin, sabihin mo, isang responsable din, di. Patay tayo dyan. Wala naman problema sa anak. Siyempre, yung kaya lang. Oo, kaya nga. Wala namang patapusin ko na yung mga anak ko. Wala namang imposible kung nagtutulungan, di ba? Sa bagay. Alam mo naman ang buhay ngayon, buhay mag-asawa, puro duda. Magduda lang pag may Pag magkasama kayo, Katulad niyan, LDR, di ba? Paano makapaghanap buhay ng maayos kung puro pagdududa? Iwasan mo yung pagdududa mo para bawas nakaka-stress lang din yun. Depende naman yun sa inyo. Ilang taon ka na sa abroad, sabi mo?
galing ako Saudi dati, 5 years na. Tapos dito, 3 years. Ilang years na kayong nag-iwalay ng mister mo? Yung wala na talaga kaming 7 years na mahigit. Kaya matagal na kaming walang wala na kami nagsasama, mga 10 years na. Pero yung mga taon na yun, uwi pa siya minsan sa bahay kasi may mga anak kami, hindi pa totally Pero pag 2018 wala na talaga kami hindi na siya umuwi, ganun. Dapat, dahil ko na sa dapat, magnegosyo ka na lang sa sa mapalayo ka pa sa pamilya mo, edi lalong masira talaga yun. Hindi pa naman kailangan pag magnegosyo kailangan kapital. Sa isang luwasan mo diyan sa malaking puhunan na yun. Oo, pero hindi naman ako pwedeng hindi magpadala sa ko kasi yung lahat ng sahod ko pinapadala ko sa mga anak ko kulang pa nga minsan, laki pa ng tuition. Siyempre, 3 sila nag-aaral, 2 college. Yun ang para sa akin na hindi dapat na lahat. Dapat tiisin mo rin na may matira sa'yo kahit konti para naman pag natapos yung kontrata mo dyan, may pangsimula kapag uwi. Okay lang yun. Ano pa naman? Kaya ko pa naman magtrabaho. Mapatapos ko pa yung mga anak ko. Kasi hindi naman kalakihan yung sinasahod ng OFW Oo nga. Kaya nga yung sahod ko para lang sa mga bata yung mga sahod ko. Malapit naman yun makapagtapos yung ko, panganay ko. Graduating na yun. Pag uwi ko, na yun. Graduate na yun. Uwi mo, 2028 na naman. Uwi mo, 2028. Hindi, mag-i-end na yung visa ko yung next year. Kasi na-extend ako yung yung unang kontrata ko, na-extend ako. Dapat sana uwi ako September, pero January na ako nakauwi. Kaya, yun. Yung visa ko, mag-expired na November 2026. Pag magre-renew pa ako, depende na sa akin kung ako 2027, ganon. Tanong ka. Naboboring, nakakatulog na tas PG, Na dyan? My God. Na pala dyan. 9 na dyan. Alas 5 pa dito alas 5:43. Sige na, baka naantok ka na rin. Kanina pa nakahiga. Sir DJ, natutulog ka na nga Sino ho natutulog, ma'am? Si Sir yung nakahiga, hindi ako, nakaupo dito Siya yung natutulog. Sabi niya natutulog. Baka siya, naantok na siya, Sir DJ. Sige, maraming salamat sa inyo. Good luck. Sige, sir. Bye. Salamat po. Okay. Check this out. Oras natin, 44 minutes after 9 o'clock. Maaga pa. Huwag po muna matulog senior. Hindi pwede matulog Ikaw ba ay malungkot? Walang makakausap at nag-iisa? May programang para sa'yo. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Byuda, byudo, iniwan, single mom, single dad, single tita, single tito, single lulo, single lula. Basta nasa tamang edad, 18 pataas, pwede kang sumali. Basta walang sabit, walang asawa, walang girlfriend, walang boyfriend, walang ka-LDR. Pwede kang sumali. Sa mga gustong sumali, install lang ng Viber or email application sa inyong mga cellphone. Gumawa ng account at kung ready na yung account mo, hanapin ang aming account, DigiGel OFW Emotion, sa pamamagitan po ng aming ID na +63 961 3560 194. I-PM mo sa amin ang pangalan mo, edad at saka lokasyon para amin po kayong mahanapan ng inyong kalugar, kaedad. At malay mo, siya na ang matagal mong hinihintay. Makakasama sa hirap at ginhawa. Wanted,
Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood at mapakinggan. Alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa Gel FM 98.7. Powered by OFW Emotion TV Radio. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Paalala, mag-ingat sa mga scammer. Check this out.